Pamilyar ka ba sa halamang ito na kung tawagin ay tagbak? Batid ko na hindi mo ito kilala sapagkat ito ay tumutubo lamang sa mga piling lugar. Subalit magugulat ka naman dahil nag-uumapaw ito sa kagamitan at mga benepisyong pangkalusugan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang isa na namang kapamilya ng halamang luya na tinatawag ngang tagbak. Alamin kung ano-ano ang gamit ng halamang ito at kung paano ito mapakikinabangan. Nakakita ka na ba ng punong ito ng tagbak? Ang bunga nito o prutas, natikman mo na ba? Ano naman ang lasa nito? Ano nga ba ang tagbak? Ang tagbak o Alpinia elegans ay isang halaman na kauri ng luya o Zingiberaceae at kadalasang tumutubo dito sa Asya, partikular na sa Indonesia at dito sa atin sa Pilipinas. Kung kaya hindi batid ng karamihan ang halamang ito. Subalit nakamamanghang isipin na maging ang mga ligaw na halamang gaya nito na kadalasan nga sa mga lilim ng niyugan o mga kakahuyan tumutubo ay labis palang kapaki-pakinabang. Ang tagbak ay isang uri ng halaman na hindi pa nga gaanong natutuklasan ng siyensya. Subalit sa ilang bahagi sa Pilipinas, ito ay ginagamit na at napatunayang napakabisa. Ang halamang tagbak ay tumataas ng 3 hanggang 5 metro at mayroong malalapad at pahabang mga dahon. Madalas nakilala lamang ang tagbak sa mga probinsya dahil sa bunga nito na masarap kainin kapag nahihinog na, dahil sa matamis nitong lasa. Subalit kahit pa nga ang mura o bata nitong bunga na kulay berde pa lamang ay makakain mo na, at mainam na panglinis ng bituka at nagpapanatili pa ng maayos na daloy ng metabolismo. Ang bunga nito ay kulay dilaw na medyo maputi kapag nahihinog na at naglalaman ng mga buto na pwede mong kainin na maihahambing nga sa bayabas, subalit higit itong mas matamis. Ang dahon naman ng tagbak ay maaari mong gawing bubong sa mga kubo at kadalasan nga ay ginagamit na pambalot sa paggawa ng suman. Ito rin ay mainam na durugin na may kasamang asin at itapal sa paralisadong bahagi ng katawan upang mas mapabilis ang paggaling nito. Ito rin ay ginagamit sa paggawa ng tagbak tea o tsaa buhat sa pinakuloang dahon ng halamang tagbak. May ilang ulat na ito ay pinatutuyo nila at ginagawang powder at saka isinasama sa isang baso ng tubig upang alisin at mapawi naman ang pananakit ng tiyan, lalo na sa mga kababaihan. Ang katawan naman ito o ang tagbak stick ay isang napakainam na gamiting panakot o pamalo sa mga ahas. Ito ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan o bisa upang katakutan at ilagan ng mga ahas. Kung kaya naman, kung ikaw ay sakaling maligaw sa kagubatan, ay mainam na magbitbit ka o magdala ng katawan ng tagbak. Ang labong naman o ang murang puno ng tagbak ay napakabisa at maaari mo itong pakuluan, durugin o i-blender upang maging lunas sa mga cancer, lung cancer, ovarian cancer at breast cancer. Mapapababa rin ito ang iyong mga blood sugar at blood cholesterol at lunas sa mayroong mga diabetes. Pinaniniwalaang mabisa rin itong nakagagaling ng myoma, dysmenorrhea at delayed monthly period sa mga kababaihan. Kung sakali naman na ikaw ay maraming iniinom na mga maintenance na gamot, ay maaari ka ring uminom ng pinakuluan nito upang mailabas nito ang mga toxins at chemical sa inyong katawan. Epektibo rin ito para sa mga dumaranas ng rayuma,
gout at arthritis. Ang ugat naman ng tagbak ay maaaring gawing langis o kaya ay pakuluan. Maaaring langhapin ang usok ng pinakukuluang ugat ng tagbak upang mapawi ang migraine at sinusitis. Ang pinaglagaan naman nito ay maaaring ihilamos upang mabawasan ang inyong pimples. At ang langis naman nito ay gawing pampahid sa mga nadaramang kirot. Hindi ba't napakabisa ng halamang tagbak? Na kung ikaw nga ay isang plantita, pwede mo rin itong alagaan. Kumuha ka lamang ng suloy o ng ugat ng tagbak at maaari mo na nga itong itanim sa inyong bakuran o sa isang paso. Tagbak rin ba ang tawag nito sa inyo? Nakatikim ka na ba ng shampoo ginger? Isang halamang ligaw sa gubat sa hanay ng mga luya. Mayroon itong madadahong puno at minsan nga ay tumataas ng hanggang 4 na talampakan. Ang shampoo ginger gaya ng luya ay makakain rin at hindi mo aakalaing higit pa nga itong masustansya kaysa sa luya. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang klase ng luyang ito na kung tawagin nga ay shampoo ginger. Ano-ano nga ba ang mga gamit at benepisyong hatid nito? At kung papaano nga ba ito gagamitin? Ang halamang shampoo ginger ay kilalang nagmula dito sa Asya. Subalit makikita na rin sa iba pang mga tropikal na bansa. Ito ay kilala rin sa ibang katawagan, gaya ng bitter ginger, avapui, lempuyang at pinecone ginger. Batid mo ba na ang halamang ito pala na hindi nga kilala ng karamihan ay napakahusay pala bilang pagkain, bilang pampaganda at bilang gamot at marami pang iba. Halika at lahat ng iyan ay iisa-isahin natin. Dahon. Ang mga matingkad na berdeng dahon ng avapui o shampoo ginger ay karaniwang may habang 15 hanggang 40 sentimetro. At kadalasan nga itong ginagawang outdoor plants sapagkat nakakaaliw ang malalapad at mahaba nitong mga dahon. Bulaklak at bunga. Ang bunga ng shampoo ginger ay kakaiba sapagkat ito ay hiwalay na tumutubo buhat sa lupa. Ito ay animoy cone na binubuo nga ng maraming bracts at sa mga bracts na ito, ang bulaklak ay umuusbong. Ang bunga ng shampoo ginger ay berde sa umpisa at nagiging kulay pula o reddish na pagkalipas lamang ng 2 linggo. Maaaring kainin ang bulaklak at bunga ng halamang ito, kahit pa nga ito ay hilaw. Subalit mas popular itong ginagamit bilang dagdag ganda sa mga flower arrangement sapagkat mayroon itong mahabang tangkay. Ang bunga ng shampoo ginger ay makatas na kung iyo itong pipisilin ay maglalabas ito ng malagkit na tubig na animoy conditioner. At ito nga ang ginagamit nila at inilalagay sa buhok bilang shampoo o bilang conditioner. Ang katas nito ay maaari mo ring gawing moisturizer sapagkat ito ay mayaman sa mga sustansya. Ugat ng shampoo ginger. Ang ugat naman ng shampoo ginger ay maraming dalang health benefits. Mayroon itong sustansya na madaling maabsorb ng ating katawan at pinaniniwalaan ngang mainam na pinagmumulan ng mga gamot laban sa mataas na lagnat o seizure man. Kung ikaw ay kakain o iinom ng katas ng shampoo ginger, ay maaari ka ring makaiwas sa pagkakaroon ng mga cancer. Ang halamang ito rin gaya ng kurkuma ay nakakatulong sa iyo upang maibalik ang gana sa pagkain. Ang mga bata man o matanda ay hindi nakakaligtas sa diarrhea. Subalit ang shampoo ginger ay isang epektibong gamot o home remedy upang malunasan ang mga problema sa inyong tiyan gaya nga ng diarrhea o dysenteria. Ang shampoo ginger ay isang tradisyonal na lunas nga sa mayroong mataas na lagnat, gaya ng white radish. Ito ay nakakatulong upang bumaba ang temperatura at posibilidad na seizure.
sapagkat ang halamang ito na shampoo ginger ay nagtataglay din pala ng paracetamol. Kung ikaw naman ay mayroong allergy dahil sa mga piling pagkain na iyong nakakain, maaari kang magpakulo ng piraso ng ugat ng shampoo ginger at inumin ang tubig nito na alternatibo sa iyong tsaa araw-araw hanggang sa mawala na ang inyong allergy. Kung ikaw naman ay laging inuubo, mainam din ang ugat ng shampoo ginger para dito. Kumuha ka lamang ng ugat nito, samahan ng roast onion at cinnamon, at saka durugin at inumin ang 1 kutsaritang katas nito. Nakakapayat rin ang pag-inom ng shampoo ginger bilang tsaa araw-araw, dahil mainam itong tumutulong sa maayos na daloy ng metabolismo. Kung masakit naman ang inyong ngipin at may butas ito, ay maaari ka nga maglaga ng ugat ng shampoo ginger. Durugin at ilapat ito sa butas ng ngipin hanggang sa ang sakit ay mawala. Napakaraming ang gamit ng shampoo ginger, lalo na nga bilang tradisyonal na medisina sa ilang bansa sa Asya. Maaari itong lunas sa diabetes, dyspepsia, asthma, constipation, fish poisoning at maging mga simpleng sugat. Hindi ba't napakabisa at nakamamangha ang luyang ito? Ang shampoo ginger. Sa inyong probinsya, ano naman ang gamit nito? Pamilyar ba kayo sa prutas na ito na nagtataglay ng maraming buto? Mayroong magagaspang na balat at makukuha lamang sa ilalim ng lupa. Nagtataglay rin ng matamis at maasim na lasa, subalit napakasarap. Isang klase ng ligaw na prutas na nakatutuwang isipin na marami din pala dito sa atin sa Pilipinas. Subalit ilan pa lamang ang nakaalam. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar din ba kayo sa halamang tagbak? Opo, dahil kauri nga nito ang halaman at prutas na ating pag-uusapan, na siyang nagtataglay ng masarap na bunga na kung tawagin ng karamihan ay katkatan. Pamilyar ba kayo sa prutas na ito na makukuha nga sa ilalim ng lupa? Kilala nga ito sa mga katawagang tugis sa Aklan, bagangan sa Bicol, biraw sa Antique, ngilngil sa Cagayan, o mas popular nga bilang katkatan. Ito ang halamang Itlingera megalochilus, isang klase ng halaman na kauri ng mga luya at tagbak. Mayroon ngang mahigit sa 100 klase ng ganitong halaman na nasa hanay ng mga Zingiberaceae. Ang puno nito ay animoy tagbak din na maaaring tumaas ng hanggang 10 metro at namumulaklak sa lupa sa mga ugat nito. At kapag laon nga ay mahihinog na ang bunga nito na karaniwang kulay pink o dilaw at may mga laman na maraming buto katulad din ng tagbak. Maaring hindi ka pa nga nakatitikim nito, ngunit batid mo ba na napakasustansya pala ng ligaw na prutas na ito? Ang mahalimuyak at malasang prutas nga nito ay madalas gamitin bilang panggamot na mahusay pala sa pag-aalis ng mga sakit sa ulo, ubo, lagnat at sakit sa tiyan, at maaari ding magamit na pangtanggal ng mga kati-kati sa balat. Ginagamit din itong sangkap sa paggawa ng mga pabango, shampoo at pampalasa sa mga sabaw. Maaari mo nga itong kainin bilang prutas kapag hinog na, isangkap sa mga lutuin, o di kaya naman na isabit sa kusina bilang pabango dahil sa mahalimuyak nitong amoy. Kadalasan nitong makukuha sa mga liblib at malamig na probinsya dito sa atin. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng prutas na katkatan? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.